Panginoon. 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 7. 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 7. Ang sabi po ng salita ng Panginoon ay ganito, sabay-sabay po nating basahin. Ito po ang ating pagbabasihan ng ating pag-aaral. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Magsiupo muna po tayong lahat. Please be seated. Maraming salamat po. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong pong umagang ito, pinamagatan po nating Don't Give Up. Huwag kang titigil. Huwag kang titigil sa ginagawa natin para sa Panginoon. Huwag tayong titigil na gawain kung ano po yung itinuro sa atin ng Diyos, at huwag tayong titigil doon sa ikinumit natin sa ating Panginoon. Naniniwala po ako every Sunday, lalong-lalo na nitong mga nakalipas na mga linggo, sa mga mensahe po natin, talagang sinikap po natin na ang ating mga pag-aaral magkakasunod, magkakadikit, sabihin mga konektado, sapagkat naniniwala tayo na kailangan po nating makita hindi lang yung isang aspeto ng buhay natin bilang mananampalataya na dapat ay patatagin natin, kundi napakaraming aspeto ng ating mga buhay na dapat ay maunawaan at mabigyan po natin ng pansin. Ngayon pong araw po na ito ay ito pong huling mensahe natin. Hindi po para sa taong ito. Kundi para sa series na ating pong tinatalakay, about the power of pre-deciding. Ito po yung mga talata o ito po yung mga pag-aaral, topics na ating tinalakay nitong mga several weeks ng ating pong mga gawain. At kung hindi po ninyo ito naaalala, katulad ng nabanggit ni Pastor Jurim, maaari po nating balikan sa ating pong website, sa YouTube channel po natin. Pwede po nyo makita po doon. At tama po yung sinabi ni Pastor Jury, may mga pagkakataon na meron tayong mga narinig na kailangan pa ulit-ulit nating naririnig. Alam po nyo, baguhin natin yung kaisipan na nabasa ko na yan narinig ko na yan hindi po. Tama po Kasi sa banal na kasulatan, ito po ang magandang payo sa atin. Ang sabi ng Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hearing and hearing again. Yung pong ibig sabihin nun, ang salita ng Panginoon, sino po sa atin, lalong-lalo na kung matagal na tayong Kristiyano, sino sa atin ang nakapagbasa na ng banal na kasulatan from cover to cover? Meron na po ba sa inyong nakatapos? Amen? Ako po, ilang beses ko nang natapos pa ulit-ulit Pero alam po ninyo, ang kagandahan ng salita ng Diyos, regardless kung nabasa mo na, hindi katulad ng ibang mga libro na kapag nabasa mo na, alam mo na, tabi mo na, pamigay mo na, pero ang Word of God iba. Doon po natin makikita ang kakadmahan. Kasi ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay buhay. Diba? It quickens. It is alive, and it is not only alive, but it quickens our soul. Nagbibigay ng buhay sa kaluluwa ng isang tao. Kaya hindi nakakasawang magbasa ng Bible at hindi nakakasawa na pakinggan. Di po ba? Ang naging pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ako po sinasabi ito, personal experience din po. Ako po, kahit na ako'y pastor na, nakikinig po ako ng mga mensahe. At marami po akong mensahe na pinakikinggan na paulit-ulit. At lalong na-strengthen, lalong na-fortify para mas lalong maintindihan at talagang tumatak sa puso at sa kalooban kung ano po yung gustong ituro ng ating Panginoon. So again, ito po yung concluding message natin for our theme entitled The Power of Pre-Deciding. At kung naalala pa po ninyo, konting pagbabalik tanaw. Kasi ito po yung huli na pag-aaral natin. Tinalakay po natin nung una, yung paksa na pinabagatan po nating I am ready. Ito po yung unang pagkakataon after our introductory message para po sa ating theme. Ang unang tinalakay po natin is yung paksa na pinabagatan nating I am ready. I am ready to face any temptations. Naalala po ba ninyo? Kailangan kasi maging handa tayo. Second, pinag-aralan po natin how to be consistent. Paano ba tayong magiging consistent? Sa paggawa natin ng desisyon, ito po yung mga bahagi ng buhay natin na kailangan nating gawaan ng pre-decision. Okay? How to be consistent? Dapat mag-pre-decide tayo to be faithful. Pinamagatan po natin yung pangatlong linggo na tinalakay natin, let us desire to be faithful. Ang faithfulness, hindi po ito mga kaibigan byproduct ng desire.
Ang faithfulness ay byproduct, mga kaibigan, ng talagang paggawa ng paraan. Talagang i-desire mo, talagang magiging intentional ka kung gusto mo maging faithful sa Diyos. Yung pang-apat, mga kaibigan, pinamagatan po nating stop holding back. Naalala po ninyo yan? Ito naman po may kinalaman, ang paksapong ito ay may kinalaman doon sa challenge sa bawat isa po sa atin to be generous. To be generous. Maging mapagbigay po tayo. Amen? Kasi ang sabi nga ng Bible, it is more blessed to give than to receive. At ang sabi pa ng Bible, God loveth cheerful giver. Napakahalaga po. Ang problema, hindi tayo po, we are all, tayong lahat, at tayong mga tao, regardless kung Kristiyano o hindi, tayong lahat, mga kaibigan, tayo po hindi ipinanganak na generous. We were born selfish. Kaya hindi po madaling maging generous, pero kapag naging desire po natin na talagang kinilala natin na itong kalooban ng Diyos, we will do something. Talagang gagawain po natin. We will pre-decide na kapag harap ako sa isang sitwasyon na ang isip ko, guguluhin ng dyablo at hahasikan ng dyablo, hindi, wag, kawawa ka naman. Hindi, wag, sayang yan. Paano ka na? Mga kaibigan, hindi natin pakikinggan yun, kundi yung katotohanan na ang kalooban ng Diyos nagturo sa bawat isa sa atin that we need to be generous. Last week, kung naalala po natin, ang pinamagatan po natin, ang ating pong pag-aaral, ang ating pong topic ay pinamagatan natin growing intimacy with God. Ang pagiging intimate, ang pagkakaroon ng intimate relation. If you want to have an intimate relationship, again, ulitin ko po yung pinaka-keyword, you have to be intentional. You need to desire it. Hindi nagiging intimate ang relationship ng isang mananampalataya sa Panginoon sa pamumuhay lang ng araw-araw kung ano na lang ang mangyari. You need to do something. You need to change your habits. You need to discipline, yourself. Kailangan mag-set ka ng plano. Dapat may plano ka. Kung gusto ko mapalapit at maging maayos ang relationship ko sa Diyos, I will set a time, I will choose a place at gagawa ko ng plano talagang makikipag-usap ako sa Diyos. Parang yung mga mahal natin sa buhay, sa ating mga mag-aasawa, kung gusto natin maging intimate ang relationship natin sa ating mga asawa, hindi po pwedeng once a week mo lang kakausapin ng asawa mo. Hindi kayo magiging close. Sa ating mga magulang, sa ating mga anak, kung gusto nating maging close sa ating mga, hindi po pwedeng, anak, eto baon, bahala ka na sa buhay mo. Bukas uli, eto baon. Hindi. You will spend time with your children. Makikipag-usap ka talaga. Kahit busy ka, gagawa ka ng paraan kasi gusto mong ma-develop ang intimate relationship with God. Gusto ko pong sabihin sa bawat sa atin na ang Panginoong Diyos, kung meron po siyang isang desire at ginagawang paraan, is to be intimate with us. Ang kailangan lang ay mag-respond tayo. Kailangan natin gawin yon. Kailangan nating i-develop. We need to pre-decide. Regardless kung anong schedule, regardless kung merong haharang, regardless kung merong dadating na mga bagay na po pwedeng pumigil sa akin na gawin kung ano yung tama. Hindi ko papayagan kasi I am pre-decided. Nagagawain ko kung ano yung tama. I want to be intimate with God. So ginagawa po natin at pinag-aaralan natin to because we don't want and we are not waiting until we get in the middle of the moment before we decide. Kasi most probably, malaki ang probability na kapag magdidesisyon ka, kapag humarap ka doon sa isang sitwasyon, mas malamang piliin mo kung ano yung sinasabi ng damdamin mo. Kung anong sinasabi ng iba. Makakaramdam ka ng pressure sa ibang tao, makakaramdam ka ng pressure sa sarili mo. At malaki ang probability na kahit alam mong gawain yung tama, alam mo kung ano yung tamang dapat gawain, malaki ang probability you will not do what is right. You will do what is popular. Gagawin mo kung ano yung inuudyok ng damdamin mo. At makakalimutan mo kung ano yung gusto at kalooban ng ating pong Panginoon. So we are determining ahead of time the right and godly decisions that we need to take.
Yan po ang ginagawa natin. Yan yung layunin ng ating pong pag-aaral kasi naniniwala po tayo that the quality of our lives is determined by the quality of our decisions. Naalala niyo lagi nating inuulit-ulit nito mga nakalipas na pag-aaral? We make our decisions and our decisions end up making us. Pag hindi tayo naging mag-ingat sa ating mga desisyon sa buhay, yung desisyong ginawa mo, iyan ang maghuhulma at yan ang magdidetermina ng mangyayari sa'yo. Hindi kung ano yung gusto mo, but what you decide. Yun. Kaya kung ano man ang mga bagay at sitwasyon natin ngayon na sinasabi natin na bakit hindi tama, ayoko ng ganitong nangyayari sa akin, huwag ka nang manisi ng iba. Ang tignan mo, ano yung mga desisyong ginawa mo in the past na nag-lead kung bakit nagkaganon ang kalalagayan mo ngayon. Kasi somewhere in time, gumawa ka ng isang desisyon na hindi mo pinag-pray o na marahil pinag-pray mo, na inireveal ng Panginoon sa iyo kung ano ang tama, pero hindi mo ginawa kung ano yung kalooban ng Diyos. Pinili mo yung gusto ng damdamin mo. Amen? Kaya tinutulungan natin at tinuturuan natin ang bawat sa atin kung paano natin maiiwasan yun. Kasi ayaw ng Diyos mangyari yun. Wala ni isa man sa ating mga members ng church ang magiging masaya kapag meron tayong nabalitaan na isang kabataan na hindi naging maganda ang kinabukasan. Walang masasayahan sa ating mga mananampalataya. At ako bilang pastor po ninyo, hindi ako magiging masaya kapag isang araw mababalitaan ko mga kaibigan na merong mag-asawang bigla na lang naghiwalay. Wala ni isa man sa atin ang magiging masaya kapag nakakita at nakabalita tayo ng isang kasamahan natin sa church na dating ang sipag-sipag, na ang dati mga kaibigan, kitang-kita natin nagmamahal sa ating Panginoon, then all of a sudden bigla na lang mawawala. At magugulat tayo mga kaibigan, alam po nyo, naging napahamak na ang buhay. Wala ni isa man sa atin ang magpe-pray at matutuwa ng ganon. Lalo na po ang Diyos. Kaya kung seryoso po tayo sa buhay, kung talagang hinahanap natin na yung maayos na buhay, hindi po pwedeng magbakasakali ka lang. Kung ano yung gusto ko, hindi po pwede. Kung ano yung gusto ng Diyos, kasi ang Diyos ang may magandang plano. Anyway, sinubukan na naman nating lahat eh. Sino sa atin ang hindi sumubok? Sino sa atin ang hindi ginawa kung ano yung gusto natin? At ang tanong, ano naging result? Ano naging resulta? Napakarami po sa atin, ilang beses na tayong lumagapak. Hindi lang tayo nadapa, lumagapak, nangudngud pa tayo. Ilang beses na. Pero ilang beses na sa pagkakangudngud natin nung tumutubo na uli yung ngipin natin, eto na naman tayo. Hindi na natuto. We make our decisions and our decisions make us. Hindi ibang tao may problema, kundi tayo sa sarili natin. Tinutulungan natin ang bawat sa atin, kung ayaw natin ng ganong klase ng buhay, do something. Do something. Suko mo buhay mo sa Diyos. Make a decision, Lord. Ang tagal ko nang ginawa kung ano yung gusto ko. It's about time. Yung gusto mo, yun na po yung masunod sa buhay ko. Sawa ka na ba sa buhay ng ganon? Oh, praise the Lord. Kung di ka pasawa, sana magsawa ka na ngayon at kausapin tayo ng Diyos na pagsawaan na natin ang isang buhay na paulit-ulit na wala namang direksyon at wala namang nangyayari sa buhay natin. Sa mensahe po natin ngayong umaga, I would like to challenge all of us to pre-decide that by God's grace, sa tulong ng Panginoon, after we have identified the different aspects of life, of our life, that need special attention and preparation to have a meaningful life. Alam naman natin eh. Saan ba ako may problema? Saan ba ako dapat mag-ayos ng sarili ko? Anong bahagi ng buhay ko bilang mananampalataya? Pagkatapos nating ma-determine sa tulong ng Panginoon at pag-aaral ng salita ng Diyos, ang mga bagay na kailangan nating ayusin para magkaroon ng meaningful life. Ngayong umagang ito, mga kaibigan, ang challenge natin, gagawa tayo ng isang napakahalagang desisyon. Number 1, not to stop procrastinating. Alam po niyo, marami po sa atin, every Sunday pupunta tayo sa church. Di ba, nangungusap ang Panginoon sa atin? Kakaroon tayo mga kaibigan ng invitation para po talagang, di ba, isang desisyon na, Lord, I want to follow you.
Alam natin yung tama, gusto nating mangyari yung maganda, pero ang reality, nagiging problema natin. Pag uwi natin ng bahay, sinasabi natin, next week na lang. Nangungusap sa atin ng Panginoon, magbasa ka na ng Bible, mag-pray ka na, mag-devotion ka. Pero lagi ang ginagawa natin, mga kaibigan, bukas na lang uli. Hanggang bukas na lang uli. We keep on procrastinating. Delay tayo ng delay. Ayaw nating gawain. At ano nangyayari? Dadating ang pagkakataon na yung pangungusap sa atin unti-unti, nawawala na. At balikan na naman sa dati. So ang desire natin, mga kaibigan, at ang layunin ng pag-aaral natin ngayon, pagkatapos nating malaman at ipakita ng Panginoon sa atin ang mga bagay na dapat nating gawain para magkaroon ng kaayusan at meaning ang ating buhay, natigilan na natin ang pagpapaliban ng desisyon. At hindi lang yun, mga kaibigan, kung ano man yung ipinangusap sa atin ng Diyos. Kung ano man yung ikinumit natin sa ating Panginoon, by God's grace, we will finish it. Tatapusin natin. Hindi ko ipagpapaliban, hindi ko ititigil kung hindi tatapusin natin. Why? Because I am a finisher. I am a finisher. I am not a starter, but I am a finisher. By the way, segue lang ng konti, yung nalalapit na fun run natin, nakalagay sa likod nung kapag ikaw ay nakatapos, finisher. Yun ang maganda, di ba? Yung t-shirt natin, pag sa fun run natin, hindi lang nagsimula ka, kung hindi, alam mo at nasabi mo na, pag merong nakalagay na I am finisher sa huli, sasabihin mo talagang tinapos ko yun. Muntik na akong masubsob doon. Muntik na akong mag-quit. Muntik na akong pumara ng jeep. Muntik na akong magpasando. Pero hindi. Kahit dahan-dahan. Kahit lumakad ako sandali. Pero tinapos ko ang takbuhan. Don't quit. Don't quit. Be a finisher. Be a finisher. Amen? Let us pray. Pa tayo nagpe-pray. Let us pray. Lord, maraming salamat po. Sa umagang ito na binigay mo sa amin, kahit may sitwasyon kaming pinagdadaanan ngayon sa panahon, pero salamat po kasi hindi po dahilan ng panahon. Kuhanin mo po ang aming atensyon, ang aming isip, ang aming mga puso. Kasama po ang pananalangin at inaalala namin ng mga kapatiran, Lord, na ngayon ay hindi namin kasama sa aming bahay-sambahan, pero ngayon ay nakikinig sa amin pong online kasama namin. Nanonood po sila. Lord, kuhanin mo pong aming atensyon. Wala pong anumang bagay na kumuha ng isip, ng mata namin at ng taingan namin. Kundi mag-concentrate kami at hayaan naming mangusap ka sa amin. Tulungan mo po at turuan mo po kami. At ingatan mo po kami sa maghapon pong ito. Dalangin po namin na maluwalhati ka namin. At patuloy kang kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Don't give up. Don't quit. Kung ikaw ay nagtutuloy, kung nangusap ang Panginoon sa iyo at ikaw ay nasa bahagi ng buhay mo na tumatayo uli at unti-unti lumalakad, tuloy mo lang. Kahit natatalisod ka, kahit sumasakit ang paa mo, tuloy mo lang. Hindi patakbuhan, hindi pabilisan, kung hindi pagpapatuloy. Iyan ang sinasabi at iyan ang kalooban ng Panginoon. Kasi ito pong reality, katotohanan nito sa ating lahat ng mga tao. This is common truth. Ano po ito, mga kaibigan? It is easy to start something good, but it is not easy to finish. Naniniwala po ba ngayon? Madaling magsimula ng isang bagay na mabuti. Madaling magsimula. Ang problema, ang pinakamahirap, ang struggle natin, mga kaibigan, ay kung paano po natin ito tatapusin. Ano po ba ang iniisip natin? What do you think separates those people who are really fulfilled in life and those that are often empty sa buhay? Ano sa tingin niyo ang pagkakaiba ng dalawa? Ano sa tingin ninyo ang pagkakaiba ng mga tao na nag-succeed sa buhay at yung mga tao, mga kaibigan, na nag-i-struggle sa buhay? Alam po nyo ang common sa kanila, pareho nilang gustong magtagumpay. Walang tao ang gusto, mga kaibigang, mamuhay ng empty. Gusto natin maging fulfilled ang buhay natin.
Walang tao at walang Kristiyano, lalong-lalo na ang nag-iisip na gusto ko isang araw ako ay mabubuhay ng paulit-ulit na lang na puro struggle at puro problema at malungkot sa buhay. Walang taong ganon. Kung merong common sa lahat ng mga tao, lahat tayo gusto natin maging maayos ang buhay, gusto natin mag-succeed sa buhay. Anong pagkakaiba? At anong difference between the two? Sabihin ko muna po, mga kaibigan, kung ano ang hindi. What? It is not. Okay? Una po, it's not their talents. Ang difference between successful and unsuccessful people, hindi talento. Hindi talento. Huwag din nating isisi at huwag nating isipin, kaya ganito buhay ko, hindi ako fulfilled. Kaya ang pakiramdam ko sa buhay ko, empty ako kasi hindi ako masyado nakapag-aral. Hindi ako nabigyan ng opportunity para makapag-aral sa magandang eskwelahan. Hindi din po yun. Huwag niyong isisi sa pag-aaral. Marami mga hindi nakapag-aral ngayon, very fulfilled ang buhay. Huwag din natin mga kaibigan sa family background. Doon sa mga kabataan natin nag-iisip, Pastor, kaya ganito buhay ko. Kasi ang mga magulang ko, galing kasi kami sa hirap. Samantalan yung iba, ipinanganak na may silver spoon. Tigilan po nyo kasi merong mga taong ipinanganak na mayaman, pero ngayon ating mga kaibigan naghihirap. Pero merong mga taong ipinanganak na hindi ganong kayaman. Nag-struggle ang pamilya. Diba? Hindi maganda mga kaibigan ang sitwasyon. Diba? Pero ngayon mga kaibigan, ang ganda ng buhay. Hindi po sa edukasyon. Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-aral. Mag-aral kayo mga estudyante. Pero sinasabi ko huwag niyong ilagay dun. At huwag niyong ibase sa edukasyon ninyo. Kasi hindi edukasyon na magbibigay ng magandang buhay lamang sa inyo. Importante yan, pero hindi yun ang pinaka-importante sa lahat. Hindi status ng buhay. Alam nyo, nakikita natin the difference between successful and unsuccessful people. Difference between fulfilled people and those who are empty sa kanilang buhay. Maraming dahilan, maraming mga pupwede at maraming mga pupwedeng nag-contribute. Pero ang isa sa nakikita nating dahilan, at ito yung gusto nating talakayin ngayon, is the word perseverance. Ang pagkakaiba is perseverance. Ang mga successful na mga tao, they persevere. Yung mga tao, mga kaibigan, na hindi maganda ang buhay ngayon, nung dumaan sa hirap, ayoko na, suko na ako. Ang mga successful na tao, hindi na kaya nag-succeed dahil walang struggle sa buhay. Kundi kahit may struggle sa buhay, kahit may hirap na pinagdaanan, pero nagtuloy-tuloy pa rin, they persevere. Pero yung mga tao na walang nangyari sa buhay, were given the same opportunities, but they quit. They gave up. At hindi sila nagtuloy. Perseverance. What is perseverance? Ang sabi po, perseverance is the steadfast commitment to continue faithfully until the task, the calling, or race is complete. Yun ang ibig sabihin daw ng perseverance. Tandaan po natin, ang ibig sabihin ng perseverance, it is a steadfast commitment to continue faithfully. Continue faithfully until the task, the calling, or race is complete. Despite or regardless difficulties, delays, discouragements, detractors, or oppositions. Magtutuloy-tuloy. Amen? So, wag nating sasabing, I am persevering kung wala kang pinagdadaan ng problema. Doon nasusubok kung ikaw ay hanggang may perseverance. Kaya kung kayo po ngayon, meron kayong gustong gawain, nag-i-start kayong gawain kung ano yung kalooban ng Diyos, at may humahad lang, may problemang dumating, doon, huwag kang titigil. Iyon yung paraan para malaman
Nagpe-persevere ba ako? May perseverance ba ako? Talaga bang gusto kong magpatuloy at matapos? Kasi yung mga problema sa buhay, lahat ng mga sitwasyon natin pagdadaanan, hindi po natin maiiwasan yan. Ang dyablo hindi iiwas at hindi titigil ng kagagawa ng paraan para tayo po ay pigilan. Pero sa ating mga mananampalataya, ang kagandahan sa atin, yung perseverance natin hindi based sa ating kakayanan. Sa ating mga mananampalataya, ang perseverance natin is a faith-filled endurance that trusts God while continuing to move forward. Iyan ang ating kaisipan. Iyan ang nagpupush sa bawat isa sa ating magpatuloy. Hindi lang yung kagustuhan ko, kung hindi yung pananampalataya natin na ang Diyos may magandang kalooban. Kaya magtutuloy-tuloy ako regardless kung ano man ang aking pagdadaanan. Bigyan ko po kayo ng isang illustration. Nagkaroon po ng isang pag-aaral. A study was made to determine, ito po ang purpose ng pag-aaral, why successful people succeeded. Bakit ba ang mga taong matatagumpay, nagtagumpay? Ano ba ang susi at sikreto nila? Ito pong pag-aaral na ito ay totoo pong ginawa po ito, hindi po ito gawa-gawa. Ito po ay ginawa sa pamamagitan po ng pagpili ng ilang mga successful business leaders, successful military leaders, at ang isinama pa po nila ay successful educators or teachers. So ito po yung kanilang pinag-aralan, mga tao pong ito. Ang bawat mga taong kasama po sa iba't ibang larangan po ng paghahanap buhay o anumang kanilang ginagawa ay inilagay sa isang napakahirap na sitwasyon. Nilagay po sila sa mahirap na sitwasyon. At ang objective po ng pag-aaral is to know the common denominator. The common denominator among these successful people. At alam po ba nyo ang number one top quality that they identify that these people have? Alam po nyo, ang tawag nila ay grit. Hindi masyadong ginagamit sa panahon po natin ngayon, pero ngayon uso na. Dati sa panahon pala namin, Sa panahon namin hindi masyadong ginagamit, pero sa panahon ngayon nagagamit. Ito po ay tinatawag na grit. G-R-I-T. Ang ibig sabihin po ng grit, mga kaibigan, it is a character strength that refuses to quit. Yun ang ibig sabihin ng grit. Okay? Ang number one quality na nakita sa mga taong ito, kaya sila naging successful, again, hindi utak lang. Kasi maraming mga taong may mautak, magagaling, mahuhusay, pero ang daling give up. Hindi magiging successful. Pero ang isang common denominator sa lahat ng mahuhusay na mga taong ito at successful na mga taong ito ay yung abilidad nila, mga kaibigan, the characteristic na sila po ay magpatuloy. Tumayo kapag nabubuwal at hindi tumigil. Ang other word, mga kaibigan, for grit is perseverance. And the other word is endurance. Alam po nyo, naging conclusion ng pag-aaral na ito. Ang sabi po mga kaibigan ng pag-aaral, the difference is not what you know, it is not even who you know. Kasi minsan, ang kala natin, pag malakas ka, kapag may backup ka, kapag may kakilala ka, hindi. Paano kapag mas kakilala yung iba? Paano na? Ang naging conclusion, mga kaibigan, ay hindi kung ano yung alam mo lang, mahalaga may alam ka. Hindi kung sino yung kakilala mo, kung hindi, it is your willingness to stay in the fight. Grit. They don't quit. Hindi tumitigil. Yan daw ang quality ng mga successful na mga tao. Alam po nyo, mga kaibigan, maging sa buhay nating mananampalataya, the same principle. Actually, ang prinsipyong yun, mga kaibigan, mas dapat lapat sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Amen? Kasi naniniwala tayo na kahit na ikaw may endurance ka, kahit na ikaw, mga kaibigan, persevering ka, pero kapag wala kang maayos na relasyon sa Diyos, time will come. Bibigay ka. Bibigay ka. Kahit na sabihin mo, di, Pastor, ay, subok na matibay, subok na matatag. Sino nagsabi nun? Sino nagsabi nun? Noong mga panahon namin,
Bangko de Oro. Wala nang Bangko de Oro. Pero Bangko de Oro, Bangko, BDO pala yun. Bangko Filipino. Yun ang kanilang tagline. Subok na matibay, subok na matatag. Nung panahon na yun. Yung nagsabi nun, wala nang tibay. Wala na. Alam niyo bakit? Bumigay. Alam niyo, mahalaga po mga kaibigan, tayo sa sarili natin. Meron tayong, alam po niyo, yung kakayanan na manatili, mag-endure. Pero by yourself, hindi mo kaya. Titigil ka. Titigil ka. Kaya nga sa banal na kasulatan, at itong blessing sa ating mga mananampalataya, ang sabi ng Bible, mga kaibigan, I can do all things. Kanino? Hindi sa pamamagitan mo, kaya huwag kang magtiwala sa sarili mo. Kung meron ka mga kaibigan, dapat palakasin. Kahit may kakayanan ka, kahit malakas ka. Di ba? Pero kapag malayo ka kay Kristo, tandaan mo, hindi mo kakayanin. You cannot do it by yourself. Titigil ka, madi-discourage ka. There will come a time na mabibigatan ka. Mabibigatan ka. Hindi kakayanin ng isip mo yung pressure. Hindi kakayanin ng pakiramdam mo, mga kaibigan, ang damdamin mo yung bigat na mararamdaman mo at hirap na pagdadaanan mo. Kung wala kang relasyon at hindi matatag ang iyong relasyon sa ating Panginoong Kristo, hindi ka tatatag. Bibigay ka. Kaya napakahalaga sa buhay natin, kung gusto talaga natin, mga kaibigan, na tayo ay maintindihan natin at maramdaman natin at maranasan natin yung tunay na ibig sabihin ng perseverance, ng grit na sinasabi. Hindi po pwedeng mamuhay ka ng malayo ka kay Kristo. Sabihin mo nang masyadong religious naman. Ano magagawa natin? Yun ang totoo. Pastor, paano yung iba? Huwag mo problemahin yung iba. Ang magpasalamat ka, ikaw naging mananampalataya ka at nalaman mo ang katotohanan. Kasi ang daming mga tao ang naghahanap ng sagot, hindi nila makita kasi walang nagsasabi sa kanila. Pero ikaw, nakita mo, naintindihan mo at naranasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Bakit? Bakit babaliwalain mo? Pasalamat ka sa Diyos. It is your willingness to stay in the fight by God's help. Kaya nga ang lagi nating dinidikit, I am ready by God's help. By God's help, I am faithful. By God's grace and by God's help, diba? I am generous. By God's help, kasi hindi natin kaya mag-isa. Without God's help. Kapansinin po ninyo ang sabi dito, ito po yung gusto nating pag-focusan ng ating pag-aaral. 2 Timothy, tignan po natin yung ating pinaka-key text. Ang sabi po dyan, mga kaibigan, for I am now, tignan nyo yung damdamin at pinanggagalingan ni Paul. Grabe, no? Talagang ito, finisher. Hindi starter, but he was a finisher. Ang sabi niya, for I am now ready to be offered. And the time of my departure is at hand. Anong sabi niya? I have fought a good fight. Nanatili siya sa laban eh. Hindi siya nag-give up. Anong laban ang pinagdadaanan mo ngayon? Don't give up! Don't give up! Sa tulong ng Panginoon, tiyakin mo lang na kalooban ng Diyos ang kinalalagyan mo. Kung wala ka sa kalooban ng Diyos, pumunta ka doon at kung ano man ang sitwasyon na naidulot ng sitwasyon pinagdadaanan mo, at mga kaibigan, magtiwala ka sa Diyos, sa biyaya ng Diyos dahil nasa kalooban ako ng Panginoon at ginagawa ko ang kalooban niya, malalampasan at magtatagumpay ako. I have fought a good fight. Ito ang sabi niya. Ano sabi niya? I have finished my... Amen. Yan ang panalangin natin. Amen. Finish your course. Be a finisher. Amen. Huwag ka maging mabuting starter. Amen. Amen. Be a good finisher. At ito pa matindi. I have kept. Actually, yun yung nagbigay ng tuldok dun eh. Alam niyo kung bakit siya naka-finish? Because Paul kept the faith. Kasi kung hindi yung pananampalataya sa Diyos, ay, naku po, again, uulitin ko, kung wala ang pananampalataya sa Diyos, tandaan nyo, kahit na gaano kang pinakamalakas na tao,
Kahit ikaw ang pinakamatalinong tao, kahit sabihin mo, Pastor, malakas ako, ako'y very optimistic. Nagkaroon pa ako ng award niyan, Pastor. Ako raw ang pinaka-optimistic na tao sa buong mundo. Maniwala ka sa akin, dadating ang pagkakataon, magiging pessimist ka na rin. Hindi mo kayang intindihin lahat ng mangyayari sa buhay mo. Pero sa tulong ng Panginoon, pag maayos ang relasyon mo at ang pananampalataya mo sa Diyos maayos, you will finish the race. You will fight a good fight. Mananalo ka. You will not quit. You will never give up. Alam po niyo, mga kaibigan, isang obserbasyon sa ating mga tao, sa ating lahat, generally, bilang mga tao, itong common observation. Enthusiasm is common among us. Yung maging enthusiastic, sinong hindi nakaranas ng maging enthusiastic, ng enthusiasm sa sarili? Lalong-lalo kapag may magandang balita, bagong trabaho, di ba? Hanap buhay, o kung ano man yung hakbangin na ginagawa natin, opportunity na meron tayo, very enthusiastic tayo, di ba? Nangusap ang Panginoon sa atin, di ba? Ministry. Pambira, nung kinausap ka ng Panginoon, meron ka nabalitaan mo kami bagong ministry. Gusto ko doon, pambira, very enthusiastic tayo. Diba? Talagang gusto natin paggamit ang sarili natin, paggamit ang buhay natin. Hindi natin problema ang enthusiasm. Lahat ng tao meron nun. Common yun sa ating lahat. Alam ninyo, mga kaibigan, ng kulang? Endurance. Endurance. Yung tumatagal. Hindi yung masayang nagsimula, pero bandang huli, kalagitnaan, tumigil. Ang rare, ang kulang, ang bibihira, ay yung mga tao that endures. Yung isang tao who endures ang anumang bagay na kanyang pagdadaanan sa kanyang buhay. Kaya nga itong pinag-aaralan natin, we are deciding, mga kaibigan, that by God's help, I am a finisher. I will finish my course. I will fight a good fight. I will finish the race that is set before me. Ito ang challenge, mga kaibigan. Sabihin nyo to sa sarili nyo. Ito ang challenge. When I commit, I will not quit. When I commit, I will not quit. Pag meron akong ikinumit na gawain, lalong-lalo na kapag alam kong kalooban ng Diyos, hindi ako titigil regardless kung ano man ang mangyari. When I commit myself, I will not quit. Because by God's grace, I am a finisher. Kailangan gawin mong personal yun. Kasi kapag hindi mo sinabi yun at hindi mo papaalala sa sarili mo kapag may dumating na isang sitwasyon, okay na yun. Pwede naman next time. God is gracious. Kaya kahit na paulit-ulit ako magkamali, paulit-ulit akong ganito, pwede naman akong bumangon uli. No. When I commit, I will not quit. Pag meron akong ikinumit sa Diyos, pag merong ipinangusap sa akin ng Diyos, at sinabi ko, Panginoon, I am committing my life para sa ganitong bagay, I will not quit. Hindi ako titigil. Alam po ninyo ang background ng 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 7? Kung bakit ganun yung kanyang mga salita, I am now ready to be offered, di ba? Parang malapit na mamatay si Paul. Gusto na bang mamatay ni Paul? Ano ba ang pinagdadaanan ni Paul? Ba't ganyan sa magsalita? Ano ba ang kanyang pinagdadaanan? Alam po niyo ang background po ng Book of Timothy actually. Ito po mga kaibigan ay doon sa bahagi po ng buhay ni Timothy na malapit na po siyang i-execute ni Emperor Nero. Kasi nagkaroon po ng malaking sunog sa Rome. At si Nero din naman na may kagagawan. Pero alam po ninyo, isinisi, alam niyo kung kanino? Kay Paul, sa mga Kristiyano at ang leader na sinasabing gumawa ng lahat ng bagay na yon ay walang iba kundi si Paul. Naalala ninyo nung. Kaya
nung panahon na uso pa mga CD, di ba? Nung uso pa mga CD, di ba may burn? Di ba may pang-burn? Ang tawag doon, Nero. Di ba Nero? Nero yung, yun yung pinagkuhanan nun. Pag-burn, kasi ang talagang nagpasunog nun, walang iba kundi si Emperor Nero. Ipinasa lang at isinisi lang kay Paul. Kaya itong si Paul, during this time, matindi po talaga, very emotional. He wrote a very emotional letter to his son in the faith, Timothy. Bakit po? Kasi ito po yung pagkakataon na malapit na siyang patayin. Malapit na siya. Kinulong po siya. Kinulong po siya. At ang parusa po sa kanya, actually pinutulan siya ng ulo eh. He was beheaded. At alam po niyo mga kaibigan, bago po mangyari ito, sinulatan po niya si Timothy. Ito po yung background po noon. At in-encourage pa niya si Timothy. Isipin po niyo, mamamatay ka na. Mamamatay ka na, nag-i-encourage ka pa lang iba. Pwede ba yun? Di ba kapag tayo po naharap sa matinding sitwasyon, alam po ba ninyo mga kaibigan, yung prison na pinaglagyan kay Paul, hindi po ito yung prison na may bakal na ganon. Hindi po. As in pit. Isang maliit na butas lang. Para lang merong yung hangin, pagbagsakan ng pagkain, ganun lang, napakadumi, napakabaho. Yun yung lugar na pinaglagyan kay Paul bago siya ipapatay. Kadusta-dusta na yung sitwasyon ng kanyang buhay, pero sa pagkakataong ito, alam po niyo mga kaibigan, ang sabi niya, sinulatan pa niya mga kaibigan si Timothy, at ang sabi niya, Timothy, my son in the faith. Huwag kang ma-discourage kung ano man ang pagdadaanan mo. Grabe po, kung hindi dahil sa pananampalataya. Kung hindi dahil sa paniniwala na may Diyos at may panawagan at may purpose ang Diyos sa lahat ng pinagdadaanan, palagay ko mga kaibigan, anong encouragement? Timothy, mag-alsabalutan ka na. Ikaw na maging leader ng tawag dito, ng revolusyon laban kay Nero. Hindi mga kaibigan eh. Kasi alam ni Paul na sa lahat ng bagay na kanyang pinagdaanan, may plano ang ating pong Panginoon. He encouraged his son, Timothy, in the faith, na magpatuloy sa ministry. Alam niyo kung bakit siya nalagay sa sitwasyon na siya ay papatayin? Because of ministry. Because of his faithfulness in the ministry. Kasi kahit saan sa dali ng ating Panginoon, hindi siya tumitigil. At ang sabi niya kay Timothy, continue in the ministry that the Lord has placed before you. Timothy. Yan ang sabi ng talata in verse number 2. Kaya kung titignan po ninyo yung mga naunang talata, in verse number 2, ang sabi ng Bible, ang sabi po ni Paul kay Timothy, Timothy, preach the word. Huwag kang matakot, Timothy. Huwag maging dahilan, Timothy, yung nakikita mo at pinagdadaanan ko para tumigil ka. Tinawag ka ng Diyos. Preach the word. Ang sabi pa mga kaibigan ni Paul kay Timothy, be instant in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Hindi lamang po yun. Kung hindi mga kaibigan, ni-remind din ni Paul si Timothy that serving the Lord and doing God's ministry does not exempt you or does not exempt him from experiencing persecution, pain, and problems sa buhay. Kaya tingnan niyo ang susunod na talata in verses 3 and 4. Okay? Tingnan niyo ang sabi ng talata, ang sabi ni Paul in verse number 3, For the time will come when they will not endure sound doctrine. Sinabihan pa niya, Encourage niya, But after their own lust shall they heap unto themselves teachers having itching ears. Verse number 4, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned into fables. Grabing mag-encourage, Kung wala kang pananampalataya at hindi ka matatag sa pananampalataya sa Diyos. Sabi ko nga sa iyo, mga kapatid, hindi ako susulat ng ganito. Ito yung pagkakaiba natin mga anak ng Diyos eh.
Kasi alam natin na anuman ang pagdadaanan natin, it is not in vain in the Lord. Hindi tayo sumusunod sa isang utos na walang kalbuluhan. Kundi ginagawa natin, nagiging tapat tayo kasi alam natin na totoo ang Diyos na nagsabi at tumawag at nagpapagawa sa atin. And our labor will never be in vain in the Lord. Katapos na sabihin yung mga pagdadaanan niya at in-encourage niya, dadating ang araw, Timothy, na sa pangangaral mo, sa ginagawa mo, kahit binibigay mo buong kalooban mo, may mga tao na may itching ears. They will not hear what you're saying. Gagawa sila ng paraan para itwart kung ano man yung katotohanan itinuturo mo. Pero tignan po ninyo, ang sabi po mga kaibigan ni Paul kay Timothy, kay young Timothy, ang sabi niya, but don't be afraid, Timothy. Huwag kang matakot. Timothy, don't quit. Regardless kung ano man ang sasabihin, gagawin at ipaparana sa ng ibang mga tao, don't quit. Continue despite the hardships. Preserve, persevere, endure. Magtuloy ka lang until the end. Kasi lahat ng bagay na gagawain mo ay hindi mawawala ng kabuluhan lahat sa Diyos. Naniniwala ba kayo na lahat ng bagay na gagawain natin will never be in vain in the Lord? Regardless kung ano man ang pagdadaanan at harapin natin sa buhay. Kung naniniwala kayo that nothing will be in vain in the Lord, walang dahilan para tumigil ka sa ginagawa mong kalooban ng Diyos. Regardless kung ano man ang sitwasyon at humaharang at pumipigil sa bawat isa sa atin. At tingnan niyo ang sabi at ang damdamin po ni Paul. Sabi niya in verse number 5, 2 Timothy chapter 4, verse number 5. Ang sabi niya, but watch thou in all things. Ingat ka, endure afflictions, don't quit, and do the work of an evangelist. Make full proof of thy ministry. Don't quit, Timothy. Don't quit, Timothy. Huwag kang titigil, Timothy. Huwag kang titigil. At totoo naman po, na hindi nawala ng kabuluhan ang ginawa ni Paul, hindi nawala ng kabuluhan ang ginawa ni Timothy at ng ibang mga alagad at mga tagasunod ni Kristo, although they were persecuted, most of them were killed, they were martyred. Pero totoo naman, hindi nawala ng kabuluhan ang kanilang ginawa para sa Panginoon. Alam niyo kung bakit natin sinasabi? Kasi nakarating sa atin ang ebanghelyo ng Diyos eh. Ba't hindi walang kabuluhan ang pagkamatay ni Paul? Ba't hindi nawalan ng kabuluhan, mga kaibigan, ng persecution na ginawa sa mga mananampalataya during the early church? Alam niyo kung bakit? Because of persecution, nag-disperse ang mga mananampalataya, pumunta sa iba't ibang mga lugar at bitbit nila ang mabuting ebanghelyo ng Panginoong Kristo na yung persecution na nagpahirap sa kanila at pumatay sa marami naging dahilan para ang ebanghelyo ng Panginoon kumalat from Jerusalem to Judea to Samaria and unto the uttermost part of the earth. Kasama na po ang Pilipinas. Salamat sa Diyos. We heard the gospel. Amen? Dahilan sa mga taong hindi nang hinawa at nanampalataya that their labor is not in vain in the Lord. Sinabi ni Paul kay Timothy, na po in verse number 6 and verse number 7, sabi niya, for I am now ready to be offered. Ready na akong mamatay. Hindi sinasabi ni Pablo, gusto ko nang mamatay. Kaya mahalin natin ang buhay natin. Alagaan natin ang buhay na. Masarap mabuhay sa lupang ito. Pero kapag yan na po ang tamang panahon na itinakda na ng Diyos, pagkatapos mong alagaan ang buhay mo, sarili mo, palakasin mo, uminom ka na ng vitamins, nag-jogging ka pa. Nag-jogging ka tuwing 6:30 ng gabi doon sa convention center, by the way, nanihan ko kayo, prepare tayo para sa panran natin. Pero kahit araw-araw tumakbo ka, pero kapag iyan ang takdang araw sa iyo ng Panginoon,
Bigay mo na. At sana maging lalabas sa bibig natin, I am now ready to be offered. And the time of my departure is at hand. Alam po niyo, nung sinabi po ni Paul to, bagaman parang ganun yung pagkakasabi, parang ang lungkot naman ng pagkakasabi mo. Pero kapag tinignan natin at dinaman natin ang damdamin at ang salita ni Paul, hindi po niya sinabi nito na parang defeated siya. Wala na akong magagawa. Wala na, hanggang dito na lang eh. Wala, ganyan talaga po. Nayari ako ni Nero. Hindi niya sinasabi na defeated yung kanyang damdamin. Hindi niya sinasabi out of desperation. Hindi niya sinasabing ganun, mga kaibigan. Nung sinabi ni Paul, I am now ready to be offered and the time of my departure is at hand, he was confidently and victoriously saying to Timothy, Timothy, natapos ko ang takbuhin ko. I have finished my course. I have kept the faith. Hindi ako tumigil sa pakikipaglaban. Kahit maraming pumigil sa akin, kahit maraming persecution na pumigil sa akin, kahit maraming mga tao ang nanakit sa akin. At napakaraming mga experiences ko na pinagdaanan sa buhay. Pero natapos ko ang aking takbuhan. I have finished my course. I have fought a good fight. I have kept the faith. I have kept the faith. Don't quit. Mga mananampalataya, don't quit. Don't quit. Sa tagal ng pagiging Kristiyano natin na sa bawat linggo na pumupunta tayo sa church, nangungusap ang Panginoon sa atin. Kinakausap tayo at dinidil tayo ng Diyos eh. At alam ko at naalam ninyo kung ano yung pangungusap ng Panginoon. At alam ko rin sa bawat isa sa atin, hindi man siguro tayo very expressive, pero deep inside, alam ko sa puso natin gumawa tayo ng desisyon. Lord, tama. Tama yung sinabi. Tama yung narinig ko, Panginoon. Tama! At nagkaroon natin mga kaibigan ng pangungusap at conviction ng Holy Spirit sa atin. Pero alam po ninyo mga kaibigan, maraming mga mananampalataya, nasiyahan na lang doon sa tama. Nakarinig ako ng tama. Ang ganda sa pakiramdam. Pero ang pinakamagandang tanong, kamusta yung ginawa natin doon sa alam nating tama at pangungusap ng Panginoon? Itinuloy ba natin? O nasiyahan na lang tayong nangusap ang Diyos at naramdaman ng pangungusap ng Panginoon, pero hindi na natin ginawa. Don't quit. Don't quit. Tuloy mo lang. Para isang araw sasabihin natin katulad ni Paul, I have fought a good fight. I am now ready to be offered. Panginoon, the time of my departure is at hand. Kung ito na yung tamang panahon, kung ngayong araw na ito kukuhanin mo ako, Panginoon, so be it. Hindi ako makikipaglaban. Because I have fought a good fight. I have finished my course. And I have kept the faith. Don't quit. When I commit, I will not quit. Ano yung kinumit mo na sa Diyos? Tumigil ka ba? Kung meron tayong itinigil at tumigil tayo, tapos na eh. Si Apostol Pablo din na nagsabi, forgetting those things which are behind. Forget those things which are behind. And reach forth unto those things which are before. Ang importante, hindi yung nakalipas. Ang importante, yung gagawain mo ngayon at sa darating na bukas. Amen? Don't quit. Don't quit. By God's grace, I am a finisher. Tayo po tayong lahat. Please all stand. Sa tulong at biyaya ng Diyos, hindi ako titigil. Maraming nagpapatigil, I'm sure, marami. Sa buhay natin, kung magiging honest tayo, kakausapin natin ng Diyos ngayon. Kung babalikan natin ang buhay natin, simula naging anak tayo ng Diyos, ang dami nang ipinangusap ng Panginoon sa atin. I'm sure, ang dami na. Ang dami na. Hindi tayo kulang ng information.
Hindi tayo kulang ng pangungusap ng Holy Spirit. Ang kulang natin mga kaibigan ay yung desisyon na gawain kung ano yung ipinangusap sa atin. At marami sa atin nag-try naman talaga tayo. Praise the Lord. Talagang gumawa naman talaga tayo ng paraan para mangyari yung alam nating kalooban ng Diyos. Sinikap natin. Pero hindi nagtagal. Basta atin tumigil. Basta atin na-discourage. At yung iba sa atin dahilan sa paulit-ulit na pangako, paulit-ulit na commitment, paulit-ulit na paglapit sa Diyos, at paulit-ulit ding pagbagsak, hindi pagtupad, failures. Marahil ba sa atin, hinasikan na ng dyablo na ano pang saysay na mag-commit ka uli, hindi mo namang ginagawa. Nagkaroon na tayo ng guilt sa puso natin. Nagkaroon na tayo ng hiya sa kalooban at damdamin natin. Dinadaya na tayo ng kaaway na sinasabi sa ating ganyan ka na lang. Wala nang mangyayari sa buhay mo. Pero gusto ko sabihin sa bawat sa atin na hindi ng salita ng Diyos sa iyo. Hindi yon. Kalooban ng Diyos na ang kanyang layunin mangyari sa buhay mo at hindi nagbabagong layunin ng Panginoon. For I know the things that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Sabi ng salita ng Panginoon, and we know that all things will work together for good. Just continue loving the Lord and walk according to His purpose. Walk according to His purpose. Surrender mo buhay mo sa Diyos at sabihin mo sa Panginoon, Lord, ang dami kong kahinaan. Ito po mga struggles ko. Pero Lord, gusto kong magpatuloy. I want to finish my course. I want to fight a good fight. I want to keep the faith. So please help me, God. Hindi ko po kaya mag-isa. Hindi ko kaya. Tulungan mo po ako. Kung itong panalangin at desire mo ngayon, surrender your life to God. And make a decision. I will not give up. Hindi ako titigil. Kung ako'y nadapa, hindi ako mananatili sa dapa. Kung ako'y tumigil at huminto, hindi ako mananatiling nakahinto. I will move forward. Patungo sa kalooban ng Diyos sa buhay ko. Kung itong panalangin at mangungusap sa inyo ng Panginoon, ang sitwasyon ng ating mga buhay at pinagdadaanan, anyayahan ko po kayo, just come to the Lord. Commit your life to the Lord. Again, when I commit, I will not quit. Lagay mo sa isipan mo, when I commit, I will not quit. Sa tulong mo, Panginoon, I will persevere, I will continue, and I will not stop. I will not stop. Hindi ako titigil, Panginoon. Gagawain ko po kung ano yung kalooban mo sa buhay ko. By God's grace. By God's grace. Ama naming Diyos ng mga pangyarihan, batid mo po ang pangungusap mo sa aming mga puso. Alam mo po, Panginoon, ang magagandang bagay na gusto naming gawain na alam naming kalooban mo. Inaalala namin, Lord, ang mga sandali at mga pagkakataon na damang-dama namin ang presensya mo sa aming buhay. Dinig na dinig namin ang tinig mo. Nangungusap, nagsasabit, nagtuturo sa amin ng mga bagay na dapat naming gawain. At naalala namin, Lord, ang magandang mga salita at pangako na aming ginawa. But along the way, Panginoon, natigil po kami. Dala ng kahinaan. Napabayaan namin yung relationship namin sa iyo. Namuhay kami, Panginoon, at dati hawak namin ang kamay mo pero bumitaw kami. Ikaw ang nasa harapan pero inunahan ka namin. Panginoon, dumating yung pagkakataon na na-discourage kami. Dumating yung pagkakataon, Panginoon, na nananaig ang gusto ng dyablo na maging tingin namin sa aming mga sarili. Pero Lord, sa pangalan at banal na dugo ng Panginoong Jesus, lahat ng kasinungalingan na ginawa ng kaaway,
lahat ng pakiramdam, Panginoon, at kaisipan na inihasik ng dyablo, na taliwas, Panginoon, sa iyong kalooban at sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, itinataboy namin ang lahat ng ito. Lord, gusto namin maging mabuting tagapagtapos. Ano man ang inilagay mo sa aming harapan, may mga pakikipagbaka, maraming pagdadaan ng problema, pagsubok at hirap. Pero Panginoon, sa tulong at biyaya mo, babangon po kami. Babangon kami sa tulong at biyaya mo, Panginoon, at magpapatuloy kami. Tatahakin namin, Lord, yung landasin at yung kalooban mo sa buhay ng bawat isa sa amin na amin pong lakaran. Tulungan mo po kami. Hindi namin kaya mag-isa. Mahina po kami. Pero kinikilala namin, nire-recognize namin na walang bagay na hindi namin kayang gawain sa pamamagitan at sa tulong mo. Maghari ka sa buhay namin. Hari ka sa kahinaan namin. Sinosurrender namin, Lord, ang aming mga buhay sa iyo. Ikaw po ang aming pinagbabalikan ng lahat ng pasasalamat at mataas na pagpuri sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming samot na langin. Amen. At amen. Rin ang Panginoon.